Sa modernong mundo, ang laptop ay hindi lamang basta gadget. Ito ay extension ng ating sarili. Pero naisip niyo na ba kung paano nabubuo ang mga ito? Ngayon, sisilip tayo sa loob ng Geekom Factory para saksihan ang maselang proseso ng paglikha ng isang high-performance laptop. Nagsisimula ang lahat sa injection molding at painting workshop. Dito, ang bawat keycap ay pinipintahan muna ng base coat na puti bago patungan ng black top coat. Bakit ito ginagawa? Ang laser engraving ay literal na nagbubura ng itim na pintura para lumitaw ang puting letra sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit maliwanag ang inyong backlit keyboard. Alam niyo ba na ang bawat keycap ay dumadaan sa UV coating? Parang sunscreen ito para sa laptop, para hindi agad kumupas ang mga letra kahit pawisan ng inyong mga daliri. Isipin niyo ang paggawa ng kakanin na sapin-sapin. Kailangang tama ang bawat layer para maging maganda ang kinalabasan. Kung sa kakanin ay kulay ang habol natin, dito naman ay ang tamang pagpasa ng liwanag.
Susunod ay ang screen assembly. Napakadelikado ng bahaging ito dahil kahit isang hibla ng buhok o alikabok ay pwedeng makasira sa display. Dito binubuo ang backlight unit o BLU gamit ang mga optical films gaya ng prism sheet na nagpapalinaw at nagpapakinis ng liwanag. Ang robotic arm ang naglalagay ng LCD panel para siguradong saktong-sakto ang lapat. Pagkatapos, dumadaan ito sa electrical test para masigurong walang dead pixels. Dito na papasok ang mabibigat na makina sa stamping at CNC machining workshop. Ang metal sheet ay dinidiinan ng ton-toneladang bigat para makuha ang hugis ng chassis.
ang anodizing process. Dito binababad ang aluminum sa kemikal para magkaroon ito ng protective layer. Hindi lang ito para sa kulay. Ito ay para protektahan ang laptop laban sa kalawang o corrosion. Parang paggawa ng itlog na maalat. Binababad sa solusyon ng itlog para magbago ang katangian nito sa loob at labas. Sa laptop, ang pagbabad na ito ang nagpapatibay sa metal.
Ito ang pinaka-exciting na bahagi, Final Assembly. Dito pinagsasama-sama ang lahat. Ikakabit ang camera, display cable, at ang utak o ang main logic board. Mapapansin niyo ang paglalagay ng thermal interface material o thermal paste bago ilagay ang heatsink. Mahalaga ito para hindi mag-overheat ang laptop, lalo na sa mainit na klima gaya sa Pilipinas. Ang bawat tornilyo ay may tamang higpit, torque. Kung sobrang higpit, pwedeng mabasag ang board. Kung maluwag, pwedeng mag-vibrate ang laptop.
Hindi pwedeng lumabas ng factory ang laptop nang hindi binibinyagan. Dito isinasagawa ang mga stress tests. Ang burn-in test, pinapatakbo ang laptop sa sagad na kapasidad para makita kung bibigay ito. Ang hinge durability, paulit-ulit na binubuksan at sinasara ang screen, libu-libong beses. Ang keyboard lifespan, may makinang pumipindot sa mga keys para masigurong hindi ito masisira agad. Ang environmental test, nilalagay ang laptop sa sand and dust chamber at tinetesting din sa sobrang lamig at init. Mula sa pagtunaw ng plastic hanggang sa huling pag-seal ng box, ang paggawa ng laptop ay kombinasyon ng siyensya, sining at matinding disiplina. Sa susunod na gamitin mo ang iyong laptop, alalahanin mo ang libu-libong prosesong pinagdaanan nito para lamang makarating sa iyong mga kamay. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang video na ito at marami kang natutunan, huwag kalimutang i-like, share at i-follow ang ating Facebook page. Maging bahagi ng ating komunidad para sa mas marami pang Pinoy knowledge at mga kwento sa likod ng teknolohiya. Hanggang sa muli!